Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pagiging nanay ay walang pinipiling araw, oras o pagkakataon. Kapag naging isang ina ka na ay pananagutan mo na ang iyong mga anak. Para sa karamihan ng mga babae na nangangarap bumuo ng sarili nilang pamilya, isang dakilang tungkulin ang maging isang ina. Hindi lang sa buhay na ito kundi maging hanggang sa kamatayan. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Napasulat ako sa inyo dahil unang beses akong nakapakinig ng isa sa mga horror story ninyo na uploaded dito sa inyong YouTube channel. Aaminin ko na medyo nahook ako kaya minarathon ko na ang pakikinig sa iba ninyong mga uploaded stories. Sa mga napakinggan ko ay marami akong pakiramdam na naramdaman. Nandun yung kumabog ang puso ko dahil sa magkahalong takot at kaba. Nabitin, nainip, na-touch, natuwa at nalungkot. Pero sa bawat pagtatapos ng pakikinig ko sa mga kwentong tinatampok ninyo, ay masaya ako at nalibang. Tapos naisip ko na what if ako naman ang mag-share ng istorya ko, hindi ba? Bago ang lahat ay gusto ko munang magpakilala sa mga nakikinig dito sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jess V. 32 years old, taga Rizal at nagtatrabaho bilang empleyado sa isang private company. Ako man ay meron ding kwentong katatakutan na personal kong naranasan at yon ang dahilan kung bakit sumulat ako sa inyo. Hindi ako masyadong magaling magkwento pero gagawin ko po ang lahat upang maidetalye ng maayos ang aking istorya. Magsisimula ang lahat noong 9 na taong gulang pa lamang ako. Taga Panitan Capiz ang nanay ko. At doon din ako pinanganak. Pero sa Pasig, nagkakilala ang mga magulang ko. Si Papa ay tubong Northern Samar at pareho silang nakipagsapalaran ng nanay ko sa Maynila. Nagpakasal sila taong 1993. Umuwi sa Capiz si Mama para doon manganak samantalang naiiwan si Papa sa Pasig dahil nagtatrabaho siya sa isang auto supply doon. At sa loob ng 3 taon, bali 1993, 1994 at 1995 ay nagpabalik-balik si Mama sa Pasig para makita si Papa at sa probinsya nila tuwing nabubuntis siya para manganak. Oo, sunod-sunod talaga kami ng 2 ko pang nakababatang kapatid. Pero hindi kwentong aswang ang ibabahagi ko, bagaman tubong Capiz ang mother side ko. Hindi kasi ako naniniwala sa mga aswang dahil wala pa naman akong naiinkwentro. Hindi rin naman ako lumaki doon at kahit na noong umuwi ako doon taong 2023 upang bisitahin ang lola ko, na nanay ni Mama, ay wala namang nangyaring masama sa akin. Tandang-tanda ko pa na biniro ako ng aking mga katrabaho na kapag umuwi raw ako sa Capiz ay mababasbasan na ako para maging isang ganap na aswang. Sagot ko na lang, pag nangyari yon,
sila ang una kong aaswangin. Nga pala hanggang 3 taong gulang lang ako sa Capiz. Dahil pagkapanganak sa aking pangatlong kapatid ay kinailangan naming lumuwas pa ng Pamaynila nila mama para ipagamot ang kapatid ko dahil meron siyang sakit sa puso. Kaya nga nasabi ko na hindi ako lumaki sa probinsyang yon. Sa pagpapatuloy ng kwento ko ay hindi lingid sa kalaman ng lahat ang sangkatutak na kwentong aswang at kababalaghan sa Capiz. Palibasa iyon ang paulit-ulit na kinikwento sa akin ng mama ko. Hindi ko makakalimutan ang kwento niya tungkol sa San Telmo o bolang apoy na humahabol sa kanya sa kalagitnaan ng gabi noong nasa Capiz pa siya. Ang pagkakalarawan niya ay nasa labas siya noon ng bahay nila para magpahangin kalaliman na ng gabi nang may matanaw siyang kulay kahel na bilog na bagay sa malayo. At habang papalapit ito sa kanya ay unti-unti niyang napagtanto na nakalutang yun sa ere at palaki raw ng palaki ang pagkakabolang apoy nito. Hinabol daw siya nito pero hindi ko na matandaan kung anong nangyari pagkatapos. Nakakatakot, sigaw ko sabay takip sa aking namimilog na mga mata matapos ikwento sa akin yun ni mama. Hindi naman yun ang unang pagkakataon pero duwag talaga ako noong bata ako. At kahit naman hanggang ngayon na matanda na ako. Paulit-ulit ko nang kinikwento sa iyo pero hanggang ngayon natatakot ka pa rin. Natatawang sabi ng mama ko. Inirapan ko ng kaunti si mama sabay sabi sa takot na tinig na nakakatakot pa rin po kahit paulit-ulit. Sa huli tinawanan na lamang ako ni mama at nagpatuloy pa sa pagkukwento ng ibang kababalaghan. At kahit na natatakot na ako noon ay hindi ko pa rin mapigilang makinig sa kanya. Masyado rin kasing kapanipaniwalang magkwento ang nanay ko. Isa pa nga sa mga kwento niyang tumatak sa aking isipan ay yung tungkol kay Teniente Gimo na sumikat din sa Capiz. Partikular na sa bayan ng Dueñas. Marahil hindi original na version ang kinuwento sa akin ni mama. Dahil posible yung nabago noong nagpasalin-salin yon sa ibang dila. Pero ang highlight ng kwento ay taga Maynila na si Daiserin na sinama ng kaibigan niyang si Catherine sa probinsya nito sa Capiz. Matapos siyang imbitahan dahil fiesta raw sa kanila. Ang ending ay kamuntik pa siyang maging putahe ng mga aswang. Dahil pamilya pala at leader ng mga aswang ang tatay nitong si Teniente Gimo. Pero nakaligtas naman siya kaya tuwang-tuwa ako sa kwentong yon. May iba pa yatang version at point of view ang kwento na nasa pelikula pa noong 2016. Pwede niyong panoorin kung curious kayo. Mabalik tayo sa kwento ko. Noong nakaluwas na kami sa Maynila para magpagamot ay nagpalipat-lipat kami ng tirahan dahil wala namang kaming sariling bahay doon. Nandun yung napadpad kami sa Pasig at Laguna kung saan ay tumira kami sa tabi ng riles ng tren habang namamasukan naman bilang tendera ng mga prutas si mama. Tumira din kami sa Marikina at sa huli ay sa Rizal kung saan ay nagkaroon pa ng isa pang anak ang mga magulang namin. Dito pa rin kami nakatira hanggang ngayon pero hindi ko nasasabihin kung saan eksakto rito. Papadudot hindi naging madali ang buhay namin habang lumalaki. Lalo na at nagmamahal ang mga bilihin at gastusin noong nag-aaral na kami. Bali tumira kami noon sa squatters area pero nasaksihan ko kung paanong hindi kami pinabayaan ng mga magulang namin. Kahit na mahirap ang buhay at salat kami sa pera, masarap na pagkain at material na bagay ay ginawa pa rin ni na mama at papa ang makakaya nila upang itaguyod kaming magkakapatid. Sa katunayan ay tinulungan ni mama si papa sa paghahanap buhay para hindi lang daw ito mag-isa na kumita sa pamilya namin. Nandun yung nagtinda siya ng pagkaing pangmeryenda katulad ng banana Q.
kamote Q at kakanin. Nag-reseller din siya ng mga produkto mula sa isang sikat at nauusong brand noong araw gaya ng sabon, pabango, gamit sa bahay, damit panloob at kung ano-ano pa. Nagtitinda rin si mama ng longganisa at iba pang mga frozen products at pati na rin isda. Business-minded talaga ang nanay ko at bilang panganay ay nasaksihan kong lahat ng paghihirap niya upang maitaguyod ang aming pamilya. Kaya nga hindi na bago sa akin yung mga araw na narinig ko na umuubo si mama dahil madalas siyang matuyuan ng pawis sa tuwing nagtitinda siya. Mukhang malala ang ubo mo, ma. Saad ko matapos umubo ng malakas at malalim si mama. Yun bang ubo na mula sa kailaliman ng lupa ang tunog? Pero imbes na sagutin ako ay tinawag lang ako ni mama at sinabihang lumapit sa kanya. Nasa tapat kasi siya noon ng lababo at kakatapos lang niyang magmumog. Siyempre nagtaka ako at na-curious kasi mabilis akong lumapit sa kinakaroonan niya. Tapos muling umubo si mama at pinakita niya sa akin ang dura niya. Gano'n na lamang ang takot ko na naramdaman ng dugo ang inuluwa niya. Natakot ako para sa kaligtasan ng nanay ko. Pero dahil bata pa ako noon ay hindi ko naman alam ang gagawin ko o kung may dapat ba akong gawin. Sa huli nalaman ko na lamang na nagka-tuberculosis si mama nung kinuwento niya sa mga kaibigan niya na merong siyang sakit. Buti na lamang at nagamot naman yon, kaya gumaling siya, pero nagka-trauma na ako sa tuwing umuubo ng malala at malalim si mama. Ayoko na kasing maulit na bigla na lamang niya akong tatawagin para lamang malaman na dumudura na naman siya ng dugo. Hindi lang kasi yun basta dahak na may dugo, parang dugo talaga. Pag namatay ako, huwag ninyo akong ipapaimbalsamo ha. Kasi sa ikalimang araw ay babangon ako. Minsang nasabi sa akin ni mama sa isa sa mga kwentuhan namin. Napailing na lamang ako at bahagyang nainis sa kanya matapos niyang sabihin ang bagay na yon. Hindi po kayo mamamatay, naiinis kong sagot. Bakit naiinis ka dyan? Kasi naman kung ano-ano pong mga sinasabi nyo dyan. Lahat naman ng tao mamamatay, hindi ba? Tanong sa akin ni mama. Opo, pero hindi po kayo pwedeng mamatay kasi maliit pa kami ng mga kapatid ko. Papadudot 14 anyos na ako noon at nasa second year high school. Kahit papaano ay nagkakamuwang na ako sa mundo. At naiintindihan ko na ang mga bagay-bagay. Pero hindi pa rin ako bukas sa kaisipan at usapin ukol sa kamatayan. Lalo na kung magulang natin ang pinag-uusapan. Nakakatakot kasi. At nakakapanlumo kung sakali, lalo na at bata pa ako noon. Nag-aaral pa nga at wala pa akong napapatunayan sa aking sarili. Kaya hindi ninyo ako masisisi kung naiinis ako kay mama sa tuwing sinasabi niya ang bagay na yon. Lalo na kapag may sakit siya. Feeling kasi niya anumang sandali ay kukunin na raw siya sa amin at bilang panganay, gusto niyang magbilin sa akin. Ang bigat kaya sa loob ng mga bagay na gusto niyang gawin ko. Sakaling mawala siya kaya hindi ko talaga siya masyadong iniintindi. Pinaramdam ko sa mama ko na kontra ako na mamatay siya. Pero dumating pa rin ang kinakatakutan ko matapos magkasakit ng malubhan ni mama taong 2007. Nagkaroon siya ng malalang pigsa sa dibdib at ang tagal bago gumaling. Ang sabi ng ilan niyang kaibigan ay kinukulam daw si mama kasi maraming naiinggit sa kanya. Pero wala akong narinig na sinabi sa kanya ng doktor dahil hindi naman nagpatingin sa ospital ang mama ko. Basta nakita ko na lamang na tinatapalan niya ng pinakuloang dahon ng gumamela ang sugat niya kasi mainam daw yon na magpagaling. Masyado rin kasing mapagpaniwalain sa herbal medicine si mama.
Papadudot nanganak ang pigsa ni mama sa dibdib hanggang sa lumaki yon na kasing laki ng 20 pesos na barya natin ngayon. Pero sa awa ng Diyos ay gumaling naman yon makalipas ang isang buwan. Hindi ko na lang talaga alam kung paano pero masaya ako na sa wakas ay gumaling na yon. Bukod kasi sa iniinda niyang pigsa ay may kasabay din yung lagnat. Kaya naman awang-awa ako sa sitwasyon ng nanay ko. Kasi parang isang linggo pa lang ang nakakalipas ay nagkatagyawat naman siya sa kanang pisngi hanggang sa lumaki yon na naging dahilan upang mamaga ang halos kalahati ng kanyang mukha. Nasa utak ko pa rin ang itsura ng nanay ko ng mga panahong yon magpahanggang sa ngayon. Bale, namaga ang kalahati ng mukha niya. Kasama na rin ang kanyang labi na siyang naging dahilan kung bakit hindi na siya nakakanguya at kain ng mga solid food. Nagagatas na lamang siya ng mga panahon na yon na nilalagyan na lang namin ng tinapay para matunaw at mainom niya upang madali siyang mabusog. Katulad noong nagkapigsa si mama ay hindi rin siya nagpatingin sa doktor. Kaya nga tumagal pa ng isang linggo ang pagtitiis niya sa kanyang sakit bago sila nag-decide ni Papa na dalhin na siya sa ospital. Kaso lang ay hindi raw siya agad tinanggap sa public hospital dito sa Rizal kaya kinailangan pa nilang lumuwas papunta ng Pasig kung saan inadmit siya noon at nagtagal ng 4 na araw. At dahil nga nasa ospital ang mama ko ay ako ang naiwan sa bahay namin dahil kasama niya doon si Papa upang bantayan siya. Ako po ang nagsilbing nanay at bantay sa 3 ko pang nakababatang kapatid habang inaasikaso ang sarili ko dahil may pasok pa kami noon sa eskwelahan. Naiisip ko pa rin si mama at hindi na ako noon makapaghintay na magsabado para makita at mabisita namin siya sa ospital. Kaya lang ay hindi na pala yon mangyayari pa. Papadudot umaga ng October 17 habang abala ako sa pagbibihis ay may narinig ako na para bang may nagkahulog-hulog sa kwarto ni na mama at papa. 2 lang naman ang kwarto sa bahay namin. Ang isa ay sa amin ng 3 kong kapatid at ang isa ay kina mama at papa kasama ang bunso namin. Noong naibotones ko na ang huling botones ng aking uniforme ay agad kong sinilip kung ano ang ingay na yon. At laking pagtataka ko noong nakita kong nakasaboy sa sahig ang mga pampaganda ni mama. Mahilig kasing mag-ayos ng sarili ang mama ko. Kaya meron siyang pulbos sa muka at sangkatutak na lipstick na noong minsan niyang pinasubok sa akin ay hindi ko naman nagustuhan. Astang lalaki rin kasi ako noon at para bang nakakawala ng kaangasan ang paglilipstick. Bagaman nagtataka kung paanong nahulog sa sahig ang lagayan ng mga pampaganda ng mama ko, ay walang imik ko na lamang yung pinagpupulot upang ibalik sa dating pagkakaayos. Pero ilang segundo pa ang nakakalipas matapos ko yung maibalik. At nang akmang lalabas sa kwarto ay muli na namang nalaglag ang lagayan dahil muli na namang sumaboy at nagkalat sa sahig ang mga pampaganda ng nanay ko. Imbis na takot ay pagkairita ang damdaming nang ibabaw sa akin. Dahil isa lang ang ibig sabihin noon, dadamputin ko na naman yung mga nagkalat niyang gamit. Alangan namang iwanan ko lang yon na nakatiwangwang doon kaya agad ko yung dinampot upang iligpit. Pero doon na nga nakita ng 2 kong mga mata na muling humagis ang lagayan ng pampaganda ni mama dahilan upang magkalat na naman sa sahig ang mga gamit niya. Hindi ko na po yun pinangahasang iligpit dahil napatakbo na ako sa sobrang takot. Papadudot normal naman ang umaga ko ng araw na yon ng October 17. Ang saya-saya pa nga namin sa klase pero kinatanghalian ay bigla na lamang sumama ang aking pakiramdam. Para akong lalagnatin na hindi ko mawarian pero tinis ko na lamang yon hanggang sa mag-uwian. Nung uwian na ay nagmamadali akong lumabas sa aming silid-aralan
dahil maglalakad pa ako pauwi. Ewan. Pero parang may sariling buhay ang mga paa ko kasi kulang na lang ay tumakbo ako makauwi lang sa amin. Kaya lang ay hindi pa ako nakakarating sa bahay ay bigla akong hinarang ng isa sa aming mga kapatid. Kamunti ko pa nga siyang mabunggo dahil bigla na lang siyang sumulpot sa harapan ko nang walang sabi-sabi. Hingal na hingal pa ako noon sa paglalakad takbo nang harapin niya ako sa nanlalaking mga mata at nag-aalalang ekspresyon ng kanyang mukha. Ipinagtaka ko yon ng husto at aaminin kong nahawa rin ako ng pag-aalala niya. Tinanong ko siya kung anong kailangan niya sa akin pero sa halip na sagutin ay sinabi niyang, "Neng, alam mo na ba?" Aniya pero wala akong alam sa tinutukoy niya. Sa isip ko ay malalaman ko kung sasabihin niya pero hindi ko naman yon sinabi. Sa halip ay magalang akong sumagot ng, "Hindi po, ang alin po?" Tanong ko habang naghihintay ng sasabihin niya. Patay na ang nanay mo. Saad niya dahilan para manlamig ang buo kong katawan. Hindi naman ako agad umiyak pero hindi ko na siya masyadong pinakinggan. Nagpatuloy ako sa paglalakad pauwi sa bahay namin habang punong-puno ng pagtataka at pagtatanong ang isipan ko. Patay na ang mama ko? Paulit-ulit kong saad sa aking sarili. Noong marating ko na ang bahay namin ay nakita ko kaagad si Papa, bagay na ipinagtaka ko. Ang alam ko kasi ay nasa ospital pa siya. Bali abala siya sa paghuhugas ng galon ng lagayan ng tubig. Nagkagulatan pa nga kami ni Papa. Siguro hindi niya namalayan ang pagdating ko sa bahay dahil malalim ang kanyang iniisip. "Pa, nasa na si Mama?" Tanong ko sa kanya. Kahit na may ideya na ako ay hindi pa rin ako naniniwala. Ganon kasi akong tao. Hindi madaling maniwala sa chismis. Kaya nga gusto kong kumpirmahin kay Papa ang katotohanan. "Uuwi na si Mama," usal niya. Unti-unti nang sumilay ang ngiti sa aking labi. Sa loob-loob ko ay masaya ako dahil uuwi na si Mama. Miss na miss ko na siya kaya lang agad na naantala ang ngiti ko sa sumunod niyang sinabi. Nang nakakabaong, doon na ako umiyak noong nasigurado kong totoo ang sinabi ng tsismosa naming kapitbahay na sumalubong sa akin habang pauwi ako. Totoo nga na wala na si Mama. Napatay na siya. Bali cardiac arrest ang cause of death niya dahil sa komplikasyon ng diabetes. Umiyak ako ng umiyak pero aaminin kong natakot ako sa isiping ibuburol sa bahay namin si Mama. Kahit kasi nanay ko siya, nakakatakot pa rin na nakakabaong siya. Pero wala naman akong nagawa kundi harapin ang takot na yon nang binurol na nga si Mama sa aming bahay. Tumagal din ng 2 linggo ang burol niya dahil inantay pa naming makaluwas ang nanay niya kasama ang pangalawa kong kapatid na naiwan sa pangangalaga nito na nasa Capiz. Sa loob ng 2 linggo ay nasanay na lamang ako na nakaburol si Mama sa bahay at sa katunayan ay ako na nga ang nagbabantay sa kanya tuwing gabi o madaling araw lalo na kapag walang bisita. Pa, sabi ni Mama, babangon daw siya sa kabaong niya sa ikalimang araw ng burol niya. Sabi ko kay Papa isang madaling araw na pareho pa kaming gising. Siya kasi ang nakatoka na magbantay kay Mama. Ako naman ay hindi makatulog. Mangilabot ka nga sa mga sinasabi mo. Patay na ang mama mo. Paano pa siya babangon? Sige nga. Hindi ko alam basta sabi niya babangon daw siya kasi mabubuhay siya noon. Kaya nga kabilin-bilinan niya na wag siyang ipapaimbalsa mo. Sabi ko. Hindi ko pa noon alam ang ibig sabihin ng imbalsa mo. Akala ko'y pwede yun ipagpaliban ng ilang araw pero hindi pala pwede dahil mabilis na mabubulok ang bangkay dahilan para mangamoy ito kaagad matapos mamatay. At nung sabihin ni Papa na naimbalsa mo na si Mama at imposible nang mangyari
ang sinasabi nito sa akin ay bumagsak kaagad ang balikat ko sa isipin na hindi na mabubuhay ang nanay ko. Hindi niyo ako masisisi kung mapaniwalain ako sa pantasya dahil sa mga kwento sa akin ni mama noong bata pa lamang ako. Pero habang tumatanda ay unti-unti akong namumulat sa realidad. Nalaman ko na hindi pala magical ang mundo katulad ng sinasabi ng nanay ko. Na wala palang instant na bagay, meron lang instant noodles at coffee. Pero parehong hindi pwedeng araw-arawin dahil hindi naman masustansya. Kaya nga masasabi ko na sobra akong nahirapang harapin ang buhay dahil noong nawala ang nanay ko ay para na akong bulag na nawala ng gabay. Papadudot simula noong binurol si mama at noong nilibing siya ay hindi na ako umiyak pa. Ewan pero kahit na anong gawin ko ay wala ng luha na lumalabas sa aking mga mata. Unti-unti ko na ring tinanim sa puso ko na wala na kaming nanay. Na ako na ang dapat na tumayong magulang sa mga kapatid ko habang naghahanap buhay ang aming tatay. Akala ko kaya ko na. Akala ko ay matapang na ako kasi hindi na ako umiyak. Pero biglang nagbago ang lahat pagkatapos ilibing ni mama. Doon pa lang pala magsisimula ang totoong pagluluksa. At may tuturing na isang sumpa ang mabuhay sa mundo na hindi nabuo ang puso mo dahil kasamang nilibing ang piraso nito noong nawala ang nanay ko. Sa kabila ng lahat ay nagpakatatag ang pamilya namin. Naghilom kami ng hindi sama-sama at nagtagpo na lang isang araw na kaya na naming pag-usapan ang nakaraan nang hindi na umiiyak. At doon nakapagbahagi kami ng iba't ibang karanasan namin na may halong kababalaghan. Unahin ko na yung sa akin, Papa Dudut. Isang linggo matapos ilibing ni mama ay naguhugas ako ng mga pinggan. Walang tao noon sa bahay, ako lang mag-isa pero sanay naman ako sa katahimikan. Hindi ako kumakanta kasi ayoko nga ng maingay. Tanging salansan lang ng mga pinggan at basong hugasin ang maririnig ng panahong yon. Noong matapos kong sabunan ang mga hugasan ay hinilera ko sa gilid ng lababo ang mga baso nang bigla itong sunod-sunod na matumba na para bang may kamay na humahawi rito. Natulala agad ako nang masaksihan ang bagay na yon lalo na at wala namang hangin at walang kung sino ang gagawa noon. Muli kong inayos at sinalansa ang mga baso at napasigaw na ako nang muli itong magtumbahan. Agad akong nakaramdam ng panlalamig ng hangin dahilan para magtindigan ang mga balahibo ko. Lalo pa akong nahintakutan nung kusang magbukas ang gripo at tumulo doon ang tubig papunta sa lababo. Agad kong pinihit ang gripo para may sarado dahil baka lumaki ang bill namin sa tubig. Pero muli yung nabuksan dahilan para mapatili ako ulit sa takot. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat dahil napatalon ako sa gulat nang animoy may malamig na kamay na humaplos sa aking braso at may boses ng isang babae na bumulong sa tenga ko. "Mahal na mahal ko kayo." Ani ng boses na walang iba kundi pagmamay-ari ni mama. Imbes na maiyak ay mas nanaig sa akin ang takot dahil kahit nanay ko siya ay matatakutin talaga ako. Kaya naman nakiusap ako sa kanya na huwag nang magparamdam sa akin dahil baka atakihin ako sa puso at agad na sumunod sa kanya. Nakinig naman agad sa akin si mama kung siya talaga yon at pagkatapos noon ay wala na akong naramdaman pa. Pero hanggang ngayon ay may mga gabi na nagsisisi ako na sinabi ko yon kasi nami-miss ko siya. Yun bang gusto ko ulit marinig ang boses niya na unti-unti ko nang nakakalimutan habang tumatanda ako. Pero buti na lamang kahit paminsan-minsan ay dinadalaw niya ako sa aking panaginip. Doon ko nararanasan na buhay siya at muli akong nagiging masaya.
Papadudot, ang ibabahagi ko naman ay karanasan ng kapatid kong babae na pinapaniwalaan naming may third eye. Sa totoo lang, nagtindigan agad ang mga balahibo ko noong narinig ko ang kwento niya. Sinabi niya kasi na palagi siyang nakakakita ng itim na figura ng isang babae sa bahay namin. Malaanino na pagala-gala sa sala. Minsan daw ay nasa kusina at kwarto namin. Takot na takot ako kasi ako lang ang madalas na nasa bahay namin ang mga panahon na yon. At pinaniniwalaan namin na si Mama ang itim na figura na yon. Pero kinatagalan ay nawala na raw ang anino. Hindi na raw yon nakikita pa ng kapatid ko sa kahit na ang sulok ng bahay. Sa totoo lang ay nakaramdam ako ng lungkot dahil kung totoong si Mama yon, ibig sabihin ay tuluyan na siyang nawala sa mundong ito. Pero ibig din namang sabihin noon ay sinamahan at binantayan niya pa kami sa bahay kahit nawala na siya sa buhay namin. Ano't ano man ang katotohanan sa dalawang bagay na yon ay alam ko sa isipan ko at ramdam ko sa aking puso na mahal kami ng mama ko. Hindi lang sa buhay na ito kundi maging hanggang sa kamatayan. Pag nawala ako, huwag mong pabayaan ang mga kapatid mo ha. Ikaw ang ate kaya dapat maging mabuting ehemplo ka sa kanila. Kabilin-bilin na ni Mama sa akin noong nabubuhay pa siya. Sa isip ko ay bakit ako magiging mabuting ehemplo? Ang hirap kaya noon dahil tao lamang ako at pwedeng magkamali. Pero hindi ko na kinontra ang nanay ko kasi baka humaba pa ang usapan namin. Umuo na lamang ako kahit na hindi ko pa naiintindihan ang lahat. At nung nawala na ang mama ay doon ako mas napilitang mag-mature ng maaga. Kung babalikan ko ang buhay namin noong nawala ang nanay namin ay masasabi ko na hindi rin naman ako naging mabuting ehemplo sa mga kapatid ko kagaya ng palaging sinasabi ni Mama. Siyempre nagkamali rin ako at ang unfair lang lalo at wala naman akong ehemplo at gabay na dapat tularan dahil wala na nga siya. Ngunit sa abot ng aking makakaya ay tinama ko ang mga pagkakamaling yon at ginabayan ko sa pagtanda nila ang aking mga kapatid. Kumbaga ay nag-aral at nag-self-study ako para kahit papaano ay hindi ako bumagsak sa pagsusulit at hamon ng buhay. Papadudot 14 anyos ako noong nawala ang aking nanay at masasabi ko na mahirap talagang mawala ng magulang, lalong-lalo na ng isang ina. At kahit nga sa edad ko ngayon na 32 ay hinahanap-hanap ko pa rin ang presensya, kalinga, gabay at turo niya. Maraming beses na akong napaisip kung ano kaya ang magiging buhay namin sakaling hindi siya namatay ng maaga. Bata pa kasi si Mama nang agawin sa amin ang kamatayan. Nasa 37 years old pa lamang siya noon kaya naman nagalit din ako sa Diyos. Dahil sobrang aga naman niya kaming inulila sa ina. Marami akong tanong sa kanya na hindi na rin naman nabigyan pa ng kasagutan hanggang sa kasalukuyan. Sa kabila ng lahat ay alam kong proud sa akin at sa mga kapatid ko ang nanay namin dahil kahit na hindi pa kami mayaman ay nagtapos naman kami sa pag-aaral at meron na rin kanya-kanyang trabaho. Natupad namin ang pangarap ng mama namin na makagraduate sa kolehiyo kahit na nga hindi na niya yon nasaksihan. Kaya tiwala kami na pumapalakpak siya sa amin at pinagmamalaki niya kami sa langit. Hanggang dito na lamang ang aking kwentong ibabahagi sa inyo. Papadudot, maraming salamat sakaling mapili niyo itong basahin. Ang mensahe ko lang sa mama ko ay mahal na mahal namin siya saan man siya naroroon sa ngayon. Sana kahit papaano ay naaliw ang mga nakinig sa aking istorya. Lagi ninyong tandaan na pagkamahalin ninyo ang inyong mga magulang habang nabubuhay pa sila. Pahalagahan ninyo sila at lagi ninyong sabihin sa kanila na mahal nyo sila dahil hindi nila yon maririnig sakaling agawin na sila ng kamatayan sa piling ninyo. Mahirap magsisi sa huli. Lubos na gumagalang, Jess V.
Ang pagiging magulang ay isang pribilehiyo sa mga gustong magkaanak. Hindi madaling maging magulang pero napakasarap naman sa pakiramdam, kaya nga kapag nabigyan tayo ng pagkakataon ay huwag natin yung ipagpalit sa anumang bagay na walang kapakinabangan sa buhay natin. Sa mga anak naman dyan ay huwag kayong mahiya na magsabi sa mga magulang ninyo kung gaano nyo sila kamahal. Pahalagahan ninyo rin sila habang kasama ninyo pa sila sa buhay na ito. Napakahirap mawala ng magulang, kaya nga isama natin sa ating mga dalangin na ingatan sila at bigyan pa ng mahabang buhay nang sa ganon makasama pa natin sila ng matagal at makabawi pa tayo sa kanila pagdating ng panahon. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at ang Gianna Vlogs. Sana po ay suportahan nyo din po ang ibang mga channels ng inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.